Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 49, My fiancé is Margo Suarez. Mas lalo pang nagulat si Michelle nang marinig niya ang kumpirmasyon ni Cyrus. Hindi siya makapaniwala. Hindi na din maipinta ang mukha ni Jade sa mga sandaling ito dahil hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa kaibigan. Well, since umami na mismo si Cyrus, hindi na ako magsasalita pa ng kung ano-ano. Kayo na ang baalang mag-usap. Faye arrogantly smirked at Cyrus then turned around and left without much prompting. Papanoorin na lang niya ang kahihiyan ng binata sa harap ng babaeng natitipuhan niya. Ganitong uri ng revenge ang gustong-gusto niyang mangyari. Galit na galit si Michelle habang nakatingin sa lalaki sa harap niya. Pagkatapos ng ilang segundong pananahimik, kinagat niya ang kanyang mga labi at nagsalita sa mahinang boses, "People like you are disgusting. Wala kang pera pero nagpapanggap ka na. Mayaman. Can't you just pick up garbage?" Honestly, hindi sumagot si Cyrus. Originally, ang plano niya ay sabihin sa dalaga ang totoo pagkatapos niya siyang i-add sa WeChat at tignan kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero, ngayon hindi niya na kailangang gawin iyon dahil tinulungan na siya ni Faye. Buwiset talaga mura ni Michelle pagkatapos ay hinablot niya ang bag niya at aktong aalis na. "Mitch, saan ka pupunta? Don't go. It's not what you think," agad na pinigilan ni Jade ang dalaga. "Jade, matagal na tayong magkakilala, hindi mo pa rin ba alam kung ano ang ugali ko? Okay lang sana na ipakilala mo sa akin ang isang basurero pero ang malala pa pati ikaw ay tinulungan siyang magsinungaling. Our friendship is now over." Malamig na tugon ni Michelle at saka lumabas na ng bar. "Bae, they really gone too far. Kung isang ordinaryong lalaki na lang sana ang ipinakilala mo kay Mitch. Pero hindi, itong si Cyrus pa talaga." Naihiling-iling na sabi ni Lily at bamantong hininga. Pagkatapos niyang magsalita, sinundan niya si Michelle palabas ng bar. Ang grupo naman ni Faye na nanonood sa hindi kalayuan ay hindi napigilan mapangiti ng matagumpay. Pagkatapos ay nagsimula na silang uminom at magdiwang. Labis-labis naman ang pagkalito ni Cyrus habang nakatingin sa ngiti ni Faye. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang siya pahiyain ng dalaga kung saan man siya magpunta gayong hiwalay naman na sila. Wala naman siyang ginawa para ikagalit niya dahil minahal at inalagaan niya naman siya noong sila. "Told you so, Liam, okay." Hindi talaga papayag si Michelle na makipagrelasyon sa basurerong ta. "Ikaw lang ta ang matigas ang ulo at nagpupumilit. Satisfied ka na ba?" Inis na sigaw ni Jade. Napaupo na lang si Liam sa sofa, hindi alam kung ano ang isasagot. Paano niya maiisip na magiging ganito ang mangyayari at ikaw, you're just a stinky loser, why are you pretending to be rich when you, hooking up with girls? Ano ba yung mga pumapasok sa isip mo? Kay Cyrus naman ibinaling ni Jade ang kanyang inis ngayon. "Ayaw kong pumunta dito pero nagpumilit ka." Walang ekspresyong sagot naman ni Cyrus. Natamimi si Jade sa sagot ng binata. Sa huli, napamura na lang siya ng mahina, huwag na huwag kung makikita yung pagmumukha mo sa susunod kundi. Buweset talaga. Pagkasabi niya nito, tumalikod na siya at nagdadabog na lumabas. Naiiwan na lang na nakaupo sa sofa ang tatlong binata. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nilapitan ni Ryan si Cyrus at nakangiting sinabi, "Pre, huwag mo nang isipin ang nangyari. Babae lang yan. Mag-isip na lang tayo ng ibang plano. Kung gusto mo, ako naman ang magpapakilala sa'yo ng mas maganda pa kay Michelle." "Oo nga, pre. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga naisip na magiging ganito ang mangyayari. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinapante yung mga yon." Dito, mabilis naman nasabi ni Liam. Sina Faye at Diana talaga ang may kasalanan nito Bakit ganyan ang mga ugali nila? Parang mga walang pinagsamahan Nanggagalaiti sa galit na sabi ni Ryan habang tinitignan ng masama sina Faye. "Ang totoo niyan, hindi niyo na kailangan pang magpakilala ng mga babae sa akin. May fiancé na ako," sabi ni Cyrus na ikinabigla ng dalawang kaibigan. "Ha? May fiancé ka?" Hindi makapaniwalang sigaw ni Liam. "Oo." Tumango ng bahagya si Cyrus. "Totoo. Anong pangalan?" "Taga-school natin." Curious na tanong naman ni Ryan. "Margo Suarez ang pangalan niya." Walang nagawa si Cyrus kundi sabihin ang totoo tungkol sa engagement nila ni Margo para tumigil na ang dalawa niyang kaibigan kakareto ng mga babae sa kanya. Margo Suarez." Napanganga na lang sa gulat si Ryan pagkarinig niya. Ganon din ang naging reaksyon ni Liam na nasa tabi niya. "Kilala niyo siya?" Tanong ni Cyrus nang makita niya ang naging reaksyon ng mga kaibigan niya. "Alam ko ang pangalan ng anak ng chairman ng Suarez Group ay Margo Suarez Hindi ko lang sure kung same lang na tao ang pinag-uusapan nating dalawa." Nag-aalinlangan na sagot ni Liam.
Pre, nababaliw ka na ba? Kung yun talaga ang fiancé ni Cyrus, sa tingin mo ba sasama pa siya sa atin? Dito uminom. Magkapangalan lang siguro. Mabilis naman natutol ni Ryan. At tama. Magkapareho lang talaga siguro. Napangiwi na lang si Liam at hindi na nagsalita pa, maladyosa ang ganda niya, napaka-sexy, at ang ganda ng family background. Siguradong napakaraming lalaki ang nagkakandara pa para ligawan siya. So paano siya magiging fiancé ni Cyrus? Inisip na lang ni Liam na nagkataon lang na pareho sila ng pangalan. Gago pre, may fiancé ka na pala, hindi ka man lang nagsasabi. Inakbayan ni Liam ang kaibigan at nakangiti na inasar ito. Oo nga, kung sinabi mo lang sa amin kanina, hindi na sana kami nag-abala pa. Sabi din ni Ryan, kukuha na din kami ng marriage license sa susunod na araw. Sabi pa ni Cyrus sa mahinang boses. Haha, kung may chance sa susunod, pakilala mo kami sa fiancé mo, ha, masayang sabi ni Liam. Sige, tumango na lang si Cyrus at hindi na nagpaliwanag. Sa sandaling ito, ang lahat ng napag-usapan ng magkakaibigan ay narinig ni na Faye. Lahat sila ay nalilito nang malaman nila na may fiancé si Cyrus. Sinong bulag ang magpapakasal sa kanya? Hindi makapaniwalang bulong ni Diana. Nako, maniwala ka naman dyan. Gawa-gawa niya lang siguro yan. Hindi nga siya makahanap ng girlfriend. Nakasimangot naman na sagot ni Jenny. Nagmamayabang nga lang talaga yan. Tumatango-tango na sabi din ni Faye. Alam mo, simula nung makipaghiwalay ka sa kanya, unti-unting nagbago ang ugali niya. Natututo na siyang magyabang, I think hindi ka pa rin niya kayang pakawalan. Bulong ni Diana kay Faye. So what? Napakatanga ko noong pumayag akong makipagrelasyon sa kanya. Buti na nga lang at natauhan na ako ngayon, Mas better naman ang hobby ko kesa sa kanya ano. Bukod sa pagiging mayaman, napaka-considerate din niya. Habang nagsasalita, niyakap niya ang braso ni Kai. Na para bang nagyayabang. Ang tatlong binata naman ay nag-uusap lang nang napansin nilang matagal na silang umiinom. Napagdesisyonan na nilang umuwi, pero pagkatayo pa lang ni Cyrus, biglang tumunog ang cellphone niya. Saglit siyang natigilan bago niya dali-daling kinuha ang cellphone at tiningnan kung sino ang tumatawag. Pagkakita niya ng caller ID, nalaman niya na si Margot pala ang tumatawag sa kanya. Kabanata 50, Pagnanakaw ng pera. Pagkatapos nilang magkita sa Jack's Restaurant noong nakaraang araw, nagpalitan sina Cyrus at Margot ng cellphone numbers pero hindi kailanman tumawag ang dalaga sa binata. Sa sandaling ito, nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa pangalan ni Margot sa screen ng cellphone niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tumatawag sa kanya ang dalaga ng ganitong oras. Nang makita ni Liam kung sino ang tumatawag kay Cyrus, napangisi siya, "O pre, tumatawag fiancé mo. Bakit di mo sinasagot?" "Oo nga, sagutin mo na dali." Sunod pa ni Ryan. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus bago niya pinindot ang accept button at mahinang sinabi, "Hello. Nasaan ka?" Malamig na paunang bungad ni Margot sa kabilang linya. "Nasa Sunset Bar." "Bakit?" Sagot naman ni Cyrus. Pagkatapos niyang magulat, "Hintayin mo ako dyan, pupuntahan kita." Malumanay na sagot ng dalaga pagkatapos ay in-end niya na ang tawag bago pa man makapagtanong si Cyrus kung bakit. Wala na lang nagawa ang binata kundi ibulsa ang cellphone niya. "O pre, anong sabi?" Curious na tanong ni Liam. "Wala, tero na." Mahinahon na sagot ni Cyrus, wala siyang balak na ipaalam sa kanila ang totoo niyang pagkakakilanlan. Kaya hindi niya sinabi na pupuntahan siya ni Margot ngayon. Kapag kasi nalaman nila, siguradong magpupumilit silang maghintay dito para makita nila kung sino nga ba talaga ang fiancé niya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kung sakaling malaman ni Liam at Ryan kung sino nga ba talaga si Margot. Kaya plano niyang umalis muna at bumalik na lang kapag nakauwi na sina Liam. Napansin siguro ni Ryan na nag-iba ang templada ng mukha ni Cyrus kaya hindi na sila nang usisa pa. Sumunod na lang sila sa kanya palabas ng bar. Pagkalipas lang ng ilang minuto, kumiwalay na si Cyrus sa mga kaibigan niya pagdating nila sa tapat ng school gate. Nang pumasok na sina Ryan sa loob, dali-dali siyang bumalik ulit sa bar para hintayin si Margot. Halos 10 minuto siyang naghintay bago may isang taxi ang huminto sa tapat ng bar. Pero imbes na si Margot ang bumaba ng taxi, si Monica ang nakita niyang lumabas. Nakasuot siya ngayon ng pink na dress at high heels. Ang fashionable niya tingnan sa suot niya kaya madami din ang nakapansin sa kanya pagbaba niya. Pagbaba niya ng taxi, pinasadahan ng tingin ni Monica ang harap ng bar. Nang mahanap niya na si Cyrus, may pandidiri na sumilay sa kanyang mga mata bago siya naglakad palapit sa binata. "Akala ko ba ang pinsan mo ang pupunta dito? Bakit ikaw ang nandito?" Tanong ni Cyrus nang makalapit na si Monica sa kanya. "Akala mo ba gusto din kitang makita?" Masungit na sagot ng dalaga bago siya nagpatuloy. "Busy siya ngayon kaya ako na lang ang pinapunta niya dito."
Pinabibigay niya sa akin ang allowance mo. Allowance? Nagtataka na tanong ni Cyrus. Hindi ba sabi ng pinsan ko na bibigyan kanya ng 80,000 monthly allowance? Well, this is 800,000 pesos. Allowance mo na to for 10 months. Paliwanag ni Monica at saka inabot ang makapal na Manila envelope na dala niya kay Cyrus. Naalala bigla ni Cyrus ang kasunduan nila ni Margox. Inabot niya ang envelope kaso sinadya ata ng dalaga na bitawan ito bago niya pa man ito tuluyang mahawakan. Pak! Ang sobra ay direktang nahulog sa lupa. Nagulat si Cyrus nang mahulog ang sobra pero hindi siya umimik. Dahan-dahan lang siyang yumuko para pulutin ito. Mas lalo pang naging mapagmataas ang ekspresyon ni Monica nang makita niya ang ginawang ito ng binata. She sneered. Lalaki ka pa ba talaga? Hindi ka na nahiya. Talagang ang lakas ng loob mong parahan ang pinsan ko. You're really the most useless man I've ever seen. E ano naman sa'yo kung manghingi ako ng pera sa kanya? Fiancé ko ang pinsan mo at magiging asawa ko na rin kaya natural lang yun. Kalmadong sagot naman ni Cyrus pagkatapos ay binuksan niya ang sobra at binilang ang laman nito sa harap mismo ng dalaga. Natamimi na lang si Monica sa naging sagot ng binata. No wonder pinagtatawanan ka ng lahat ng mga estudyante sa school niyo. And no wonder din na nakipaghiwalay sa'yo ang ex-girlfriend mo. Kakaiba ka talaga, nakakaya mong umasa sa iba nang hindi man lang nahihiya. How can there be a man like you in this world? Walang pasubali na bulalas ni Monica. A man like me. Biglang tumaas ang kilay ni Cyrus. That's right. A man like you are disgusting. Mabilis na sagot ng dalaga. Haha, umisi ng bahagya si Cyrus bago niya biglang tinapon ang laman ng sobra sa ere. Swish! Sa isang iglap lang parang umuulan ng tig-1,000 piso sa pwesto nila. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang hiyaw ni Monica habang pinagmamasdan ang mga lumilipad na pera. Ulutin mo ngayon yan at ibigay sa akin. Expressionless na utos ni Cyrus. Ikaw ang nagtapon yan so bakit ako ang pupulot? Just tell me if you want it or not. Naturally, hindi susundin ni Monica ang utos ni Cyrus. Ayaw mo talaga. Bahagyang ngumiti si Cyrus bago nagpatuloy. Then sabihin mo sa pinsan mo na hindi ko pa nakukuha ang allowance ko. Kapag hindi ko pa natatanggap ang pera within 3 days mawawala ng visa ang pinag-usapan namin. She must be my wife in every sense of the word. Bago pa man makapagprotesta si Monica, umalis na kagad si Cyrus. Hindi na ngayon mapakali si Monica. Ang task niya ngayon ay ibigay kay Cyrus ang pera pero dahil hindi ito tinanggap ng binata at itinapon niya ito sa ere. Kailangan niyang palitan yung kulang para buong amount ang maibigay niya sa loob ng 3 araw. Although mayaman naman ang pamilya nila, isa pa rin siyang estudyante ngayon kaya malaking amount pa rin para sa kanya ang 800,000 pesos. Cyrus, you bastard! Nagngingit-ngit sa galit na sigaw ni Monica. Pagkatapos ay yumuko na siya para magsimulang pulutin ang mga pera. Ngunit sa kasamaang palad, nakita ng mga tao sa bar ang mga nakakalat na pera kaya dali-dali silang lumabas para pulutin ito. Stop! Stop! Pera ko yan! Huwag niyong nakawin! Natataranta na hiyaw ng dalaga nang sumugod ang mga tao. Pero parang hindi ata nila ito narinig at nagpatuloy lang sa pag-aagawan ng pera. Kahit sina Faye, Diana, Jenny, at ang iba pa ay nagkukumahog din sa pagpulot. Ang kaninang mayabang na si Monica ay walang choice kundi makiagaw na rin ng pera sa lupa. Wala na siyang pakialam kung mawalan man siya ng poise o masira ang damit niya. Napangiti na lang si Cyrus habang pinapanood ang eksenang ito sa hindi kalayuan. Maya-maya lang ay pumara na siya ng taxi bandang 10:00 na ng gabi. Tahimik na umuwi si Cyrus sa tinitirhan niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa nangyari kay Michelle o dahil sa mga sinabi ni Monica kanina kung bakit nawalan siya ng mood ngayon. Absent-minded na umakyat siya ng hagdan papunta sa kwarto niya. Nang papasok na sana siya. Sa kanya lang napansin na bukas ang pinto ng apartment ni Roxanne. Nakita niya na masayang. Nakikipagkwentuhan ang dalaga sa isang gwapong lalaki. Nang makita niya ang hitsura ng binata natigilan siya. Kabanata 51 may nangyari kay Roxanne. Napatigil si Cyrus nang makita niya ang lalaki sa apartment ni Roxanne. Bigla niyang naalala na ngayon nga pala nakipagkita si Roxanne doon sa nagnakaw ng account niya so ibig sabihin ang lalaking ito ang hacker. Kung tutuusin, average lang ang hitsura ng lalaki pero dahil sa pananamit niya, nagmukha siyang mas pogi. Givenchy t-shirt ang suot niyang pang-itaas at may Hermes belt sa kanyang baywang. Hindi lang alam ni Cyrus kung anong brand ang suot niyang pantalon at sapatos pero sigurado siya na mamahalin din ito. As for Cyrus, ang suot niyang damit ngayon ay bili pa ni Faye sa ukay-ukay ilang taon na ang nakakaraan.
Dahil paulit-ulit niya itong sinusuot, unat na ang kwelyo nito at malapit ng matastas kung ikukumpara silang dalawa, napakalaki ng agwat nila. Kahit bulag malalaman agad kung sino ba sa kanila ang mayaman at ang totoong the past is over. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus bago niya kinuha ang cellphone niya. Paimpal niyang kukunan ito ng litrato para mapaimbestigahan niya kay Tom ang pagkakakilanlan nito. Pero nang ilalabas niya pa lang ang cellphone niya, biglang lumingon si Roxanne sa nakauwang na pinto. Para hindi makita ng dalaga ang gagawin niya, wala siyang choice kundi itago ulit ang cellphone niya. "Oh, nakauwi ka na." Masayang bati sa kanya ni Roxanne. Oo. Tumango lang ng bahagya si Cyrus at hindi na nagsalita pa. Nagulat ang lalaki nang makita niya si Cyrus. Pagkatapos ay tumayo siya at nakangiting tinanong si Roxanne. "Roxy, friend mo?" Oo. Siya si Cyrus yung nakwento ko sa'yo kanina. Kaibigan ko siya at kapitbahay." Nakangiting tugon ni Roxanne pagkatapos ay nilapitan niya si Cyrus at sinabi sa kanya, "Cyrus, siya. Yung sinasabi ko sa'yo dati, si the past is over. Nag-dinner kami kanina at hinatid niya lang ako." Siguradong sigurado na si Cyrus na ang lalaking ito nga talaga ang nanghack ng account niya. At mukhang hindi alam ng binata na si Cyrus talaga. Ang totoong the past is over, nakangiti na inabot ng lalaki ang kamay niya para makipagkamay at magiliw na sinabi, "Nice to meet you." Tiningnan lang ni Cyrus ang nakaunat na kamay ng binata at hindi ito pinansin. Sa halip, nilingon niya si Roxanne at sinabi sa kanya, "May gagawin pa ako kaya aalis na ako." Pagkasabi niya nito ay pumasok na siya sa kwarto niya. Malamang hindi niya papansinin ang nagnakaw ng account at identity niya para manlinlang ng ibang tao. Ang plano niya ngayon ay hintayin makaalis ang lalaki para matanong niya ang pangalan nito kay Roxanne. Pagkatapos ay uutusan niya si Tom na mag-imbestiga sa pamamagitan ng pangalang ito. Ayon sa kakayahan ni Tom, napakadali lang sa kanya para maibalik ang account ni Cyrus. Hindi na niya inisip pa kung ano ang mararamdaman ni Roxanne kapag nalaman niya na naloko siya kasi ipinaliwanag niya naman na sa kanya. Ang totoo, pero hindi siya naniwala. Hindi na siya mag-aaksaya pa ng laway magpaliwanag ulit. Nang makapasok na si Cyrus sa kwarto niya, may pagkayamot na sumilay sa mga mata ng lalaki. Pati si Roxanne ay nahiya dahil sa inasal ni Cyrus. Nauutal-yutal siyang nagpaliwanag sa kasama, "Joshua, pagpasensyahan mo na yon, ha? Ganun lang talaga ang ugali niya." Agad nang umiti si Joshua na para bang wala lang sa kanya ang nangyari at pabulong na sinabi, "Roxy, may gusto ba sa'yo yung si Cyrus?" Napakunot ang noo ng dalaga. "Oo, baka hindi niya nagustuhan na sinama mo ako dito kaya ganun na lang ang inasal niya sa akin." Nakangiting sagot naman ng binata. "Huwag ka nga, magkaibigan lang kami no. Paano niya naman ako magugustuhan? Even if may gusto nga. Talaga sa akin. I don't think." Hindi na tinapos ng dalaga ang sinasabi niya pero napakalinaw naman ang meaning nito. Sinasabi niya na hindi niya magugustuhan pabalik si Cyrus. Hindi magugustuhan ni Roxanne si Cyrus hindi dahil sa mahirap lang siya. On the contrary, napakaganda ng tingin niya sa binata dahil mabait naman ito at may kagwapuhan kahit na may kahirapan siya. Pero dahil hindi naman siya mukhang pera na babae, hindi problema sa kanya iyon. Dahil na rin sa maganda niyang impression sa binata kaya nagkusa siyang imbitahan itong makitira sa kanya. Pero dahil sa nangyari kan-apan at ngayon feeling ng dalaga na napakakitid ng utak ni Cyrus. Para sa kanya kaya ganoon na lang ang inasal ng binata ay dahil nainggit siya kay Joshua at dahil gwapo ito at mayaman. It's because of this that her good feelings about him plummeted to negative points. Let alone liking him, baka nga hindi niya na matiis makipag-usap sa binata sa susunod. "Ano yun?" Nakangiting udyok ni Joshua. Wala." Iyan na lang ang naisagot ng dalaga bago niya isinara ang pinto at umupo ulit sa sofa. Nagpatuloy sila sa masigasig na pagkukwentuhan na para bang walang nangyari. Sa sandaling ito, halos wala ng favorable impression si Roxanne para kay Cyrus pero ang kay Joshua ay pataas ng pataas. Dahil para sa kanya, si Joshua ay isang maginoo, matikas, at magalang na lalaki. Walang-wala talaga si Cyrus kung ikukumpara sa kanya. Sa kabilang banda, pagbalik ni Cyrus sa kwarto niya, agad niyang nilabas ang cellphone niya para tawagan ang customer service ng SF Live. Susubukan niya ulit na i-recover ang account niya. Ngunit sa kasamaang palad, nang irehistro niya ang account niya noon, hindi niya nilagay ang number at email niya. Ang malalapat na verify na ng lalaking iyon ang account gamit ang sarili nitong number kaya malabo na talaga na ma-recover niya pa ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumuko na siya. Maghihintay na lang siyang makaalis ang lalaking iyon. Para matanong niya na kay Roxanne ang pangalan nito. Tapos si Tom na ang baalang mag-imbestiga. Sa isang kisap mata, mahigit 10 minuto na ang lumipas.
Si Cyrus na tahimik na nakahiga at naghihintay ay nagsimula ng antukin. Bang! Sa sandaling ito may isang malakas na ingay ang biglang umalangaw-ngaw sa pasilyo. Nasinundan ng tili ni Roxanne nang marinig ni Cyrus ang hiyaw ng dalaga, agad siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga. May nangyari kay Roxanne. Nag-aalalang sigaw niya sa sarili niya at dali-dali na nagsuot ng tsinelas at lumabas ng kwarto. Sa isip niya baka pinipilit ng lalaking iyon ang sarili niya kay Roxanne. Kabanata 52, Hindi mo ba ako kilala? Nang marinig ni Cyrus ang sigaw ni Roxanne, dali-dali siyang lumabas ng kwarto niya papunta sa apartment ng dalaga. Paglabas niya pa lang ay nakita niya na agad na bukas ang pinto ng apartment kaya pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit, pumasok na siya ng diretso. Pero napatigil siya bigla nang makita niya kung ano ang nangyayari sa loob. Nalaman niya na hindi pala ang inisip niya ang nangyayari kundi dahil may 5 kalalakihan ang bigla na lang pumasok sa apartment ni Roxanne. Sino kayo? Bakit bigla na lang kayong pumasok dito? Kalmado na tanong ni Roxanne sa mga kalalakihan. Ikaw ba si Roxanne Cruz? Tanong ng leader ng grupo. Nilapitan niya ang dalaga at may pagkamanyak na pinasadahan siya ng tingin. Oo, ako nga, tumanggo ng bahagya si Roxanne. Then ko nga ang hinahanap namin. Umisi ang lalaki at mas lalo pang lumapit sa dalaga. Dahil dito, napaatras si Roxanne at kinakabahang nagtago sa likod ni Joshua. Natatakot din si Joshua sa mga lalaking ito pero dahil gusto niyang magpakitang gilas sa magandang dalaga, nilakasan niya ang loob niya at kinompronta ang mga lalaki. Sino ba kayo, ha? Bakit bigla na lang kayong pumasok dito? Tangina, anong pake mo? May kinalaman ka ba dito? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang manggialam dito kung ayaw mong magripuhan sa tagiliran, naintindihan. Umubanta ng lalaki kay Joshua. Umalis na kayo dito kung ayaw niyong. Tumawag ako ng pulis. Nauutal-utal na sigaw naman ni Joshua. Pak! Nang narinig ng lalaki ang sagot ng binata, nilapitan niya ito at sinampal gamit ang likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ay pinandilatan niya ito at minura, "Anjay na ka, Ang lakas ng loob mong. Pagbantaan ako, panipi." Natamba si Joshua sa lakas ng sampal ng lalaki. Hindi siya agad nakatayo nang makita niya ang dugong dumadaloy mula sa kanyang ilong papunta sa sahig. Si Cyrus naman na nakatayo sa pintuan at pinapanood ang mga pangyayaring ito ay imbes na kawan ang kinahinatnan ng binata ay nakaramdam ng tuwa. Para sa kanya pareho lang na masasamang tao ang mga lalaki pati na rin ang binata. Oh my God, Joshua, are you okay? Gulat na hiyaw ni Roxanne at maluhaluhang nilapitan si Joshua. Dahil sa sigaw na ito ng dalaga, sa wakas ay nalaman na rin ni Cyrus ang pangalan ng lalaki, Joshua. Okay lang ako. Pinunasan ni Joshua ang dugo sa kanyang ilong at pinilit na tumayo. Nang makatayo na siya ay sinigawan niya ang lalaking sumampal sa kanya, ang lakas ng loob mong saktan ako, Hindi mo ba ako kilala, ha? Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Sino ka ba? Nakangising sagot naman ng lalaki. Ako si The Past is Over. Maghintay lang kayo, lintik lang ang walang ganti. Sigaw ni Joshua pagkatapos ay nilabas niya ang cellphone niya na para bang may tatawagan. Napatigil ang lalaki nang marinig niya ang sagot ng binata. Tumingon siya sa mga kasamahan niya at tinanong sila, kilala niyo? Hindi rin, Sunod-sunod na umiling ang mga kasama niya. Napanganga na lang si Joshua nang marinig niya ang mga sagot nila. Ang totoo niyan, wala talaga siyang matatawagan para tumulong sa kanya kasi hindi naman talaga siya ang totoong The Past is Over. Sinabi niya lang iyon para matakot sila sa kanya. Ang hindi niya lang inaasahan ay hindi pala nila kilala si The Past is Over. May naalala ako, boss. Nitong mga nakaraang araw, may rich kid sa live ni Roxanne na palaging kumakalaban sa boss natin. Parang The Past is Over ata ang gamit na username nun. Sa sandaling ito, biglang naalala ng isang lalaki na may blonde na buhok ang pagkakakilanlan ni The Past is Over kaya mabilis niyang nilapitan ang boss nila at binulungan ito. Napangisi ang leader nila at lumapit kay Joshua at mahinang sinabi sa kanya, "Lako pala yung palaging kumakalaban kay Boss Cabral, ha?" Boss Cabral. Nanlaki ang mga mata ni Roxanne dahil sa gulat. Na-realize niya na kung ano ang nangyayari ngayon. Ang grupong ito ay pinadala ng Prince Cabral na iyon. Oo, ako nga. Kilala mo naman ako siguro, di ba? Pinapayuhan ko na kayo. Umalis na kayo dito ngayon din kung ayaw niyong magsisi. Mayabang na sigaw ni Joshua dahil akala niya ay matatakot na sa kanya ang mga lalaki. Magsisisi kami. Umisi ang leader ng grupo at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi, "Saktong-sakto kasi pinapahanap ka din sa amin ni boss. Dahil nagkusa kang magpakita sa amin, tuturuan ka na lang din namin ng leksyon ngayon." Napatulala si Joshua dahil sa sinabi ng lalaki.
Hindi niya inaasahan na imbes matakot sila sa pagkakakilanlan ni The Past is Over ay mas lalo pa silang yamabang. Labis-labis na ang pagsisisi niya ngayon. Kung alam niya lang hindi niya na sana sinabi na siya si The Past is Over. Ngayon, imbes na tumakbo sila sa takot ay mas lalo pa silang nagalit. Natatawa na lang si Cyrus habang nanunood sa may pintuan na papailing dahil sa katangahan ni Joshua. Hindi niya ba alam na mortal na magkaaway sina Prince Cabral at The Past is Over? Dahil hindi siya nag-iisip, lagot siya ngayon. Mga tol, sugurin na yan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang lalaki. Bang! Agad na pinatibyutan ng apat na mga kalalakihan si Joshua at pinagsisipa ito sa ulo at katawan. Si Roxanne naman ay gusto silang pigilan pero hindi niya ito magawa dahil malalakas at marami sila. May lalaking tumulak sa kanya kaya napaupo siya sa sahig. Bang bang bang! Patuloy lang ang mga lalaki sa pagsipa kay Joshua. Hindi siguro naisip ni Joshua na ganito ang mangyayari sa kanya bago pa man niya makuha ang babaeng gusto niya ay mabubugbog muna siya para kay Cyrus. Stop, hindi ba ako lang naman ang pakay niyo, huwag niyong saktan ang kaibigan ko. Sigaw ni Roxanne habang pinipilit na pigilan ang mga lalaki. Pero parang wala lang narinig ang mga lalaki. Patuloy pa rin sila sa ginagawa nilang pambubugbog, nakakaawa na ang hitsura ni Joshua ngayon. Kung hindi lang dahil hindi siya makahanap ng pagkakataon na makapagsalita, kanina niya pa sana sinabi ang totoo. Ngayon ay puno na ng dugo ang bibig niya at nanghihina na rin siya kaya mas lalo pa siyang hindi makapagsalita. Si Cyrus naman ay nakatayo pa rin sa pintuan. Malamig na pinapanood ang nangyayari. Wala siyang balak na tulungan ang binata. Napansin na ni Roxanne si Cyrus kaya agad niya itong sinigawan, bakit nakatayo ka lang dyan? Tumulong ka dito. Tulong. Napasmirk si Cyrus. Kabanata 53, What's with you? Cyrus, friends naman tayo, di ba? Please. Nagmamakaawa ako sa'yo, tulungan mo si Joshua. Naiyak na sigaw ni Roxanne kay Cyrus. Sa oras na ito, ang binata lang ang makakatulong sa kanilang dalawa kaya umaasa talaga siya na tutulungan niya sila. Anong gusto mong gawin ko? Ang dami nila, hindi ko sila kayang talunin lahat. Agad na pinanghinaan ng loob si Roxanne dahil sa naging sagot na ito ng binata. Para kay Cyrus, hindi mabuting tao si Joshua dahil sa ginawa niya kaya sakto lang ang pagkakataon na ito para turuan siya ng leksyon. At saka, ang ipinunta niya dito ay si Roxanne. Dahil wala namang masamang nangyari sa dalaga, natural lang na hindi siya kikilos. Nag-text na in siya kay Tom ngayon lang kaya sigurado na ang mga tauhan niya ay nasa baba na ng building. Kung sakaling may mangyari man talaga, mamaya mabilis lang makakakyat ang mga tauhan ni Tom para tumulong. Pero syempre, iyon ay kung may mangyari lang na masama kay Roxanne. Cyrus, Dew. Nakangangaat ng lalaki ang mga mata sa gulat ng titigan ni Roxanne si Cyrus. Hindi niya lubos akalain na ganitong uri ng tao pala ang binata. Nanginginig na napasigaw siya, kung hindi ka naman pala nandito para tumulong, anong ginagawa mo dito? Nandito ka lang ba para manood? Yes. Bahagyang tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy, hindi ba't siya si The Past is Over? Mayaman siya di ba? So, I don't think kailangan niya ng tulong ko. Sinabi ito ni Cyrus para ipaalala kay Roxanne na kung talagang ang totoo ang sinasabi ni Joshua, dapat kanina pa lang ay nasolusyonan na niya ang problemang ito. Pero dahil wala man lang siyang tinatawagan kahit na ganito na ang kalagayan niya, ibig sabihin lang noon ay nagpapanggap nga lang talaga siya. Pero hindi sumagi sa isip ni Roxanne ang gustong iparating ni Cyrus. Ang nasa isip niya lang ngayon ay totoo nga talaga na nagseselos si Cyrus kay Joshua kaya ayaw niyang tumulong. Nakaka-disappoint ka. Ganito na nga ang nangyayari kay Joshua, imbes na tulungan mo siya, nang insulto ka pa. Hindi ko talaga ini-expect na ganitong tao ka, she shouted distressed. Hindi naman nagsalita si Cyrus. Don't think na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngayon, Cyrus. You like me so you can't bear to see me with someone else, right? Naiinggit ka kasi mas better si Joshua kesa sayo, hindi ba? I'm telling you. Cyrus, kahit na ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita magugustuhan. Isa kang napakalaking duwag. Patuloy na sigaw ng dalaga nang hindi sumagot ang binata. Parang sinaksak naman sa puso si Cyrus nang marinig niya ang mga sinabi ng babae. May bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata pero hindi pa rin siya nagsalita at hindi pa rin gumalaw para tulungan si Joshua. Duwag. Duwag ka. Mas lalo pang bumuhos ang mga luha ni Roxanne. Nang patuloy pa ring nananahimik ang binata. May isang kakaibang ideya naman ang sumagi sa isipan ni Cyrus nang makita niya ang labis-labis na pag-aalala ni Roxanne. Hindi niya alam kung nag-aalala ba ang dalaga para kay Joshua o dahil akala niya si Joshua ay si The Past is Over. In other words, hindi niya alam kung ang gusto ba ni Roxanne ay ang charismatic na si Joshua o si The Past is Over.
O siya sige, pwede na kayong tumigil. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang lider ng mga kalalakihan. Agad naman na itinigil ng apat na lalaki ang ginagawa nila pagkarinig nila ng utos ng lider nila. Joshua, okay ka lang. Mabilis na nilapitan ni Roxanne ang binata at naiiyak na kinamusta ito. Nakaramdam naman ng hindi maipaliwanag na emosyon si Cyrus habang pinapanood ang pag-aalala ng dalaga sa lalaki. Roxy, huwag kang mag-alala, o okay lang ako. Nanghihinang sagot ni Joshua pagkatapos niyang panasan ng dugo sa kanyang mukha. Paano ka magiging okay? Take you to the hospital now. Tinulungan ng dalaga makatayo ang binata at nagmamadaling naglakad palabas. Sandali. Sa oras na ito, biglang sumigaw ang lider. Binugbog niyo na si Joshua, ano pa ba ang kailangan niyo? Umiiyak na sigaw ni Roxanne nang tumigil sila sa harap ng lalaki. Bago kayo umalis, may sasabihin ako. Poker face na sagot ng lalaki. Huminga ng malalim si Roxanne at nagngingit-ngit ang mga ngipin na nagtanong, sino ba kayo at ano ang kailangan niyo? Kami ang mga tauhan ni Boss Cabral. Andito kami ngayon kasi may pinapasabi siya sa'yo. Sa loob ng 3 araw kailangan mong pumirma ng kontrata sa kumpanya ni Boss. Kung hindi, babalikan ka namin dito at mas malala pa ang gagawin namin sa'yo, naintindihan mo. Expressionless na sabi ng lalaki. May kakaibang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Roxanne habang pinagmamasdan ang lalaki. Hindi siya kagad nakasagot. Narinig mo ba ako? Bulyo ng lalaki nang hindi sumagot ang dalaga. Narinig ko. Absent-minded na sagot ni Roxanne dahil ang nasa isipan lang niya ngayon ay dalhin kaagad si Joshua sa hospital. Okay, dahil naintindihan mo, tapos na ang misyon ko dito. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Pagkatapos ay ibinauling niya ang kanyang atensyon kay Joshua at malamig na sinabi sa kanya. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin sa susunod, boy, kung ayaw mong mas malala pa ang mangyari sa'yo, naintindihan mo. Napakuyom na lang ng kamao niya si Joshua. Labis-labis ang pagsisisi na nararamdaman niya ngayon. Ang gusto niya lang naman ay manloko ng mga female streamers gamit ang account na to, pero bakit ganito ang nangyari sa kanya? Tangina, bingi ka ba? Kinakausap kita, Malakas na sigaw ng lalaki nang hindi sumagot si Joshua. Narinig kita. Dali-daling sumagot ang binata habang nanginginig sa takot. Umisi naman ang nakakauyam ang lalaki bago siya tumalikod at umalis, sumunod naman sa kanya ang mga kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali, 3 na lang sila ang naiwan sa apartment. Joshua, tara na, dadalhin na kita sa hospital. I'm sorry, pati ikaw ay nadamay dahil sa akin. Balisang balisa na sabi ni Roxanne. Maliit lang ta kaya huwag mo na kong dalhin sa hospital. Nanghihina na sagot naman ng binata pagkatapos niyang mag-alinlangan. Ang lala ng pambubugbog nila sa'yo, so how can you not go? Inaalalayan ng dalaga si Joshua palabas ng apartment habang nagsasalita siya. Pero bago pa man sila tuluyang makalabas, pinigilan sila ni Cyrus. Walang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha nang sinabi niya sa kanila kaya niyang pumunta sa hospital ng mag-isa. Hindi mo na kailangang sumunod pa. Hindi makapaniwala si Roxanne nang tignan niya si Cyrus. Nang makapag-react siya, galit siyang sumigaw, what's with you? May kinalaman ba sa'yo kung sasama ako sa hospital o hindi?